Sa iba naman balita, pabalik na ng Pilipinas ngayong gabi si Pangulong Noynoy Aquino. Mula po yan sa kanyang 2 araw na state visit sa bansang South Korea. Ang gobyerno ng South Korea ay nagbigay ng 300,000 dolyar o katumbas na halos 13 milyong pisong tulong para sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Nakatutok si Mark Salazar. Mismong ang dating tinitirhan pala ni Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang, hindi pala handa sa isang magnitude 7 na lindol. Kapag nagkataon, pwede raw itong gumuho papuntang Pasig River. One of the first buildings na inayos is the Premier Guest House, where I used to hold office. Okay. Tabi ng Pasig River, nung chinek yung foundation, mukhang walang foundation, talaga subject raw to liquefaction. Lumabas ang impormasyong ito nang tanungin ng Pangulo kung handa ba ang Metro Manila sa lindol na nasa ibabaw ng West Valley Fault. Ironically, mga 2 weeks ago, nag-upisa na yung mga seminars ng DPWH together with PBOX, other agency of DOST, precisely on spreading the knowledge na meron tayong magagawa to prevent yung catastrophic collapses pag may earthquake. Nasa Korea pa rin ang Pangulo sa ikalawang araw ng kanyang state visit. Bakit mahalaga ang pakikipagkaibigan natin sa Korea? Dahil ang bansang ito ay 3rd largest economy in Asia at 13th sa mundo. At noong isang taon umabot sa 7.4 billion US dollars ang pakikipagnegosyo natin sa Korea. At noong isang taon din, mahigit 1 million na turistang Koreano nagpunta dyan sa Pilipinas. Bagay na gusto pa nating dagdagan kung bakit naririto si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang 2-day state visit. Katunayan, nagbigay ng 300,000 US dollars ang Korea pang relief operation sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Kanina, nanuyo ang Pangulo na mga top-level Korean businessmen para mamuhunan sa atin. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki niyang nabawasan na ang katiwalian. Sabay banat pa rin sa pinalitan niyang administrasyon. Ngayong gabi ang balik ng Pangulo sa Pilipinas. Mula sa Seoul, South Korea, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.